Unang tanong, yung po bang so far kung gagraduhan nyo yung ginagawa both ng prosecution at ng defense at nung korte mismo for the past 3 weeks or so, anong ibibigay nyong grado sa kanila? Komplikadong tanong yan, Anthony. Ang tinatanong mo ba yung mga pinapakita nila o yung mga nilalaman? Kung doon sa nilalaman, kung doon sa nilalaman, siguradong lamang ngayon sa panahon ito ang prosecution. Remember, sa panahon to, burden of proof na sa prosecution, kailangan sila maglabas ng mga ebidensya na pag hindi nasangga o hindi nasagot, mako-convict ang vice-presidente. Ngayon, tandaan nyo, hindi pa panahon ng depensa. So wala pa silang nilalabas. Nagtatanong lang. Ngayon, yun sa mga ginagawa ba? Tama pa yung ginagawa? Ay, sigurado. Tignan mo naman yung prosecution ang nilalabas. AI agents, mga abogado, mahirap tibagin yung mga testimonya yan. Ngayon, yung mga nilalabas yun sa mga land bank at saka yung mga COA auditor. Panay dokumento rin ang pinagbabasihan ng mga testimonya niyan. Yung mga depensa naman, yan talaga ang trabaho nila ngayon. Nakikita mo yung defense, nag-a-adjust din. Nung primero, medyo mabigat yung dating ng depensa, masyadong technical at parang galit. Ngayon, medyo pino na, at pag hindi na kailangan, hindi na nagtatanong. Mas nagigets na nila ang inaasahan ng publiko. Especially mga doon sa especially mga young Turks yung nandiyan eh. Buti na lang at meron daw guide na veteran din, si Attorney Siegfried Fortun, ang pinakalolo nila diyan. Oo nga, ano. Well, andun din si Attorney Narvasa na tahimik lang, nakaupo lang doon, pero I'm sure siya ang nagbibigay gabay sa kanila. Sa Senator Ngayon, Judge doon po. sa Senator Judges, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo sabihin ko sa iyo, Anthony? Nagkabarila na doon sa Senate kung ano-ano na nangyari. So, siguro mabuti na ngayon, walang barilan. Okay na rin. Pero talagang ang impeachment court, hindi mo maaasahan na ang behavior niyan katulad ng mga huwes sa regular na korte. Iba talaga yan. Ang tanong talaga, nagkukumbinsi ba sila? Nagbabago ba yung pag-iisip? Sila ba ay tuloy-tuloy na pumuposisyon ukol sa kanilang politika? O ito ba ay talagang pinag-aaralan yung ebidensya? Ano sagot doon? Hindi katulad nung Sandigan Bayan na sinasabi ng ombudsman, pwedeng trabahuin. Hindi naman maganda yung ganon, di ba? Kaya nga ho eh. So yung sa mga senator judges, total nasimulan ninyong ang mga senator judges. Ganon din ho ba, Attorney Judge, sa mga nakaraang impeachment, dahil kayo expert and veteran sa impeachment trial, ganon din bang pinakita ang mga naging gawi ng mga dating mga senator judges sa trial? Yung parang nakikita na kaagad kung anong kulay nila, kung anong position nila? Kung naalala mo, kung naalala nyo, muntik na ako ma-cite. Actually, I was cited in contempt dahil inakusahan ko yung mga senator judges na tumanggap ng suhol mula kay Pinoy. At ito, naging sanhinong kaso, yung DAP. Di ba? Binigay niya ng 100 million. On record yan. Si Senator Cheese tumanggap ng 99 million. Nandun, nakasulat sa record yan. Inalify ng Supreme Court. Tapos, nung kami nag-umpisa, alam ko, ang boto, 13 ang hawak namin na senador eh. Pero nung matapos, 3 na lang natira. Kabilang na rin doon si BBM, si Senator Miriam na yumaong at saka si Senator Joker, wala na rin. Opo, so ang sinasabi po ninyo, meron naman talagang demarcation line yan eh. Alam mo, sa umpisa pa lang, ito ang political inclination ng mga senator judges. Pero sa pagkakataon na to, yung presentasyon po ba ng prosecution at yung pagtatrabaho ng defense, tingin niyo po ba nakukumbinsi nila to their side ito pong mga senator judges o hindi nababago ang paninindigan nitong mga judges batay sa inyong observation? Well, sa panahon na to, tignan natin, baka magbago. Malaki rin ang epekto ng trabaho ng ombudsman. Tingnan mo ngayon, hindi na ngayon makaboto si Senator Jinggoy tsaka si Senator Marcoleta. So, nagbabago rin yung balanse, di ba? Yan ang
mga factors na hindi mo pwedeng hindi pansinin. Ganyan talaga ang politika yan eh. May halong politika, may halong judicial, di ba? Halong technical.